Minamahal tayo po natin tumayo para sa salita ng Diyos. Dadali natin beloved audio preacher, Brother Nilo Miranda. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Praise the Lord. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po'y magkaisang dumalangin. Let us pray po, mga minamahal. Praise the Lord. Papagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal. Sa pangalan po aming dakilang Diyos, aming pinakamahal na Panginoong Jesucristo. Sa unang dalangin ng aming ginagalang minamahal ni Evangelista Wilde Estrada Almeida. Yan time prophet, maraming salamat sa dakilang pagpapalang ibinigay mo sa amin. Sa gabing ito, malaya kami makapagpuri, makapagpasalamat, O Diyos, sa iyong makapangyarihang pangalan. Muli, sa sarito kami, pagpalain niyo po kami, O Diyos, sa aming pong pagkikinig ng iyong banal na salita. Minsan ang palangisan niyo po, mga banal, sa ganang akin wala akong magagawa, at alisin na ng mga hadlang sa gabal, gawa ng kaaway, and bind the power of darkness, hindrance, doubts, confusion, command you to cast out, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. At minsanan pa po ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakilat, paglulahati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo po nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating minamahal, ginagalang ni Evangelista Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And ating pong patuloy na inaalala mga gintong aral at turo ng ating ginagalang na stand pastor, Lina C. Almeida, maging sa kanya pong mga beloved children, sa kanya pong buong sangbayan, at sa lahat ng ating mga webcast viewers sa buong daigdig na nakatunghay sa oras na ito. At dito sa dako ng Pitalo, San Fernando, Cebu, mayong gabi sa kanatong tanan. Praise the Lord. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y dadako po sa ating pagkikinig ng salita ng Diyos. At buksan natin ating banal na kasulatan from the book of Matthew, chapter 5, verse 6. Kindly open your Bible. Ating pong pag-aralan sa gabing ito, ito pong tinatawag na hungering and thirsting for righteousness. From the book of Matthew, chapter 5, verse 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Amen. Matthew, kabanatang 5, talata 6. Mapapalad ang nagugutom at nangauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, hunger and thirst after righteousness. Ating mabait na Diyos, mga minamahal, abang po siya ay nangangaral dito sa bundok ng Olibo. So, sinabi ng banal na kasulatan, merong binanggit ang mahal na Panginoon na mga bagay na dapat nating matutuhan. Ever say amen. So, ang ating pong one of the most, ito tinatawag na this is the one of the most important verse in the sermon, mga minamahal, on the mount. Ito po yung isa pinakamahalagang bersikulo na ipinangaral ng mahal na Panginoon dito sa bundok, mga minamahal. Ito sinasabi na nga, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Mapalad daw po yung mga nagugutom at nauhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Ever say amen. Una, mga minamahal, the foundational requirements, mga minamahal, for all godly living, mga minamahal, is to hunger and thirst after righteousness. Ang pinaka-importante po, mga minamahal, sa buhay natin, tinatawag na essential requirements sa ating buhay na mananampalataya, o tinatawag na godly living, maka-Diyos na pamumuhay, itong tinatawag na hunger, naugugutom at nauhaw sa katwiran. Amen. Kagaya sa panahon ni Moses, sa panahon ni David, amen. Mga example na sila, mga minamahal, na gaano sila inahanap ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng Exodus chapter 33 verse 18 o 13. Exodus chapter 33 verse 13. Kindly.
From the book of Exodus, chapter 33, verse 13. Now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight, shew me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. Amen. Exodo, Kabanatang 33, ang talatay 13. Ngayon nga sinasamo ko sa inyo na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay turo mo sa akin ngayon ang iyong mga daan upang ikaw'y aking makilala na dapat ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin at akalain mo na ang bansang ito ay iyong bayan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So si Moses, siya po ay nagpakita ng tinatawag na hunger and thirst after righteousness. Kaya ang sabi niya, show me thy ways. Everybody say amen. Now therefore, I pray, sabi niya, I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me now thy ways. Mga minamahal, sabi niya, ipakilala mo sa akin, ituro mo sa akin ang daan, that I may know thee. Everybody say amen. Sabi niya, mga minamahal, ituro mo sa akin ngayon ang mga daan upang ikaw ay aking makilala. Nano pat ako'y nakasumpo ng biyaya at abag sa iyong paningin. Amen. So mga minamahal, upang makilala ng bansang ito na ikay Diyos namin na pinaglilingkuran. So mga minamahal, ibig sabihin, all God's children should fervently pray, mga minamahal, to know His ways. Amen. His heart, foremost, mga minamahal, wisdom, itinatawag na holy principles, mga minamahal, and even His suffering, mga minamahal. Ibig sabihin, kailangan natin ito na tayong mauhaw. Pag nauhaw ka, gusto mong malaman. Everybody say amen. Everybody say amen. Yung tao na uuhaw at nagugutom, sasaliksikin niya, hanapin niya. Everybody say amen. Show me thy ways. Isa sa atin mga dapat nating ipamuhay natin sa ating buhay, yung tayo na uuhaw at nagugutom, everybody say amen, sa katwiran, kagaya ni David. Kung ako'y nakasumpo ng habag at biyaya sa iyong paningin, sabi niya, ituro mo sa akin ang daan upang makilala kita. Everybody say amen. Kung ako'y nakasumpo ng habag sa iyong paningin, ipakilala mo sa akin. Show me thy ways, His holy principles, wisdom, sinasabi ng banal na kasulatan, purpose, His heart, mga minamahal, and suffering. So sa lahat ng mga Kristiyano na talagang gustong maglingkod sa Diyos at nauuhaw sa mahal na Panginoon, ito yung magiging prayer. Everybody say amen. Kapag ikay gusto mo nga hanapin ang mahal na Panginoon, talagang nandyan yung pagsusumamo mo. Mahal na Panginoon, kung ako'y nakasumpo ng biyaya sa iyong harapan, ituro mo sa akin ang dapat kong gawin. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kasama yung puso ng Diyos. Pinagpala ang ating church. Mga minamahal, meron tayong beloved parents in the Lord. Amen. Na tinawag ng Diyos, ginasangkapan ng ating mabait na Diyos. Talagang sinaliksik nila at inanap ng masikap ang mahal na Panginoon. At sila'y sumunod sa tinig ng Diyos. Amen. Hindi ka mag-aayuno ng 3 buwan kung hindi mo hinahanap na totoong hinahanap ang Diyos. Amen. Hindi ka mag-ayuno ng 40 araw. Hindi ka mag-ayuno ng 10 araw na more than 100 times. Hindi ka mag-ayuno ng 19 days absolute na walang tubig kung hindi mo hinahanap ang Diyos. Amen. So, inahanap nila ang Diyos. Hinanap nilang mahal na Panginoon. Sabi nga nila, hanapin niyo ako at ako inyong masumpungan. Amen. At ituturo ko sa inyo ang dapat ninyong lakaran. Amen. So tayo po mga minamahal ay pinagpala sa iglesyang ito. Itinuro sa atin ang tamang paraan kung paano hanapin ang ating mahal na Panginoon. Kahit baguhan ka pa, kahit baby in Christ ka pa, sabi na nagpatutuo kanina, hindi siya nakakita, hindi niya nakilala ang Biblia. Hindi siya pa nakakita ng Biblia. Amen. Pero ng panahon, nandito na sa atin at nagkaroon ng karamdaman ng kanyang anak, tumawag sa Diyos, hindi tayo binibigo ng ating mabait na Diyos. Amen. Napakabuti ng Diyos. Amen. Kung hanapin natin ang Panginoon, masumpungan natin siya. Seek, sabi ng mahal na Panginoon, and He shall find me.
Amen. If you are seek me with all your heart and with all your soul and with all your might. Yung ginagawa natin ito'y paghahanap sa Diyos. Amen. Amen. Kaya nasumpungan natin ang mabait na Diyos. Sama sa panahon ni David, from the book of Psalm, chapter 42, verse 1 and 2, kindly. Psalm chapter 42, verse 1 and 2. From the book of Psalms, chapter 42, verses 1 and 2. As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Amen. Mga awit, Kabanatang 42, ang talay 1 hanggang 2. Kung paano humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauhan ko ng kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kaya lala ko pa rin dito at haharap sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Sa verse 1, napakaganda na sinabi ng verse 1. Amen. As the heart fainteth after the water brooks, so fainteth my soul after thee, O God. Sa Tagalog, sabi po ng Biblia, kung paano ang usa, humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Amen. Alam niyo po, nandun ako sa Canada, kapag nagdulong drive kami, may madadaanan kaming mga lugar na mga tahimik, may mga forest. Bago ka makarating sa mga lugar na yun, meron naka-warning na may mga moose, yung mga moose yung parang baka, at saka yung mga deer, ito nga, usa. So pag may mga ganun sinyales, bantay ka kasi maraming accident. Kasi bigla nila silang tatawid. Lalo na pag panahon ng summer, yung tag-init, tag-uhaw ba. So sabi, may mga warning ganun. Minsan naka-experience kami, from Calgary, nag-drive kami ng 12 hours. Biglang lumabas yung deer, yung usa. Malalaki mga red deer, yung mga usa. Buti nakapag-brake yung driver. Pero natamaan din ng kaunti. Hindi naman nakapag-break na nga. Kasi kung hindi nakapag-break, talagang madisgrasya kami. So mga minamahal, tama ang sinasabi ng Biblia. Sabi ni David, kagaya ko ng umihingal na usa. Amen? Yung umihingal na usa, naghahanap ng tubig. Sabagat uhaw siya. Ganon, gipakasama o ganon kinumpara ni David ang kanyang paghahanap sa Diyos. Amen. Kagaya ng umihingal na usa, umahanap ng batis ng tubig para maibsan ang kanyang kauhaw, mga minamahal. Ganon ang paghahanap ni David sa Diyos. Sama niya sa kagaya ko ng usa. Kagaya raw po siya ng usa, naghahanap ng tubig. Kagaya sabi ni David, kagaya ko ng Wayne child. Yung Wayne child po yung mga nanay mayroong baby na pinadede. Amen? Pagkatapos yung baby mo, pag dumedede sa iyo, ay lutason na ba? Amen? Lutason itang sabihin ka na, iwalay mo na sa iyong dede. Amen? Di ba mga minamahal, magdamag yun, mag-iyak? Sino yung mga nanay naka-experience nito? Amen? Amen? Yung mga breastfeeding ng mga nanay sa kanilang mga baby, darating yung time na tatanggalin nila, hiwalay na sa suso yung kanilang anak. Yung anak magdamag, nag-iiyak yun. Amen? Hinahanap yung daddy ng nanay, kahit bigyan mo ng laruan, kahit anong ibigay mo, wala, ayaw niya. Gusto yung daddy ng kanyang mama. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Di ba mga magdamag yung iiyak? Hindi matulog yun. Maghahanap ng daddy ng kanyang mama. Ganon ang sabi ni David, ganon ako naghahanap sa Diyos. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit kailangan natin ito, mga minamahal? As mga minamahal, water is essential for physical life, mga minamahal. So God and His presence are essential for satisfaction and wholeness of life. Amen. Kung gaano kahalaga ang tubig sa physical na katawan, ganoon kahalaga, mga minamahal, ang presensya ng Diyos sa mga Kristiyano para masatisfy ang ating longing. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung tayo nandito sa bahay-sambahan ng Diyos, mga minamahal, ipakita natin na uhaw tayo sa presensya ng Diyos. Amen.
Kaya sabi ng banal na kasulatan, blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Amen. Amen. So the spiritual condition, mga minamahal, of a Christian throughout their lives, mga minamahal, will depend on their tinatawag na hungering and thirst for, una, the presence of God. Palapakan mo natin ang mahal na Panginoon. Habang ikay nauuhaw sa presensya ng Diyos, kahit bibilang ka ng 30 years dito, nabibilas ako sa ating mga kapatiran na na-save 1991, 30 years na ngayon, ang lumipas no, habang panahon na lumipas, pero wala silang tigil sa pagdalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kahit malayo na yung ating gawain, mga minamahal, pero nakikita ko na una pa dito sa sambahan, mga minamahal, sa kabila ng meron na silang edad, mga minamahal. Minsan pag bumababa ako doon, makita ko yung mga kapatiran na matatanda, naglalakad pasaka. Ilang beses pa silang titigil, mga minamahal, dahil medyo angat itong ating chapel, Amen. Pero hindi sila lumiban sa pagdalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. For the presence of God, hunger and thirst for the presence of God. At ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, for the word of God. Amen. Tayo nauuhaw sa presensya ng Diyos. Parang hindi kumpleto yung araw natin kapag hindi natin nadama ang presensya ng Diyos sa isang araw. Amen. Uhaw tayo, mga minamahal, sa salita ng Diyos. Ako'y nabibless dito, mga minamahal. Merong isa rito, 15 chapters sa umaga, 15 chapters sa tanghali, 15 chapters sa gabi. Ginawa niyang pamahaw, paniyudto, panihapon ng pulong sa Diyos. Amen. Oh, napakabait ng Diyos. Mapalad ang mga taong nauuhaw sila sa salita ng Diyos. Amen. Pag uhaw ka sa salita ng Diyos, hanap-hanapin mo. Gusto mong pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya pag magdala kayo ng Bible, kahit saan kumari, meron kayong Bible sa inyong bag. Meron kayong time, 1 minute, 2 minutes, basahin ninyo ang salita ng Diyos. Amen. So, ulitin ko po, uhaw sa salita ng Diyos. The spiritual condition, mga minamahal, of a Christian, mga minamahal, throughout their lives will depend, ulitin ko, mga minamahal, on their hunger and thirst for the presence of God, for the Word of God, for the tinatawag na communion with Christ, Amen, for fellowship, mga minamahal, tinatawag na fellowship of the Spirit, Amen, righteousness, kingdom power, and return of the Lord. So, ito ang kailangan pala, maging uhaw tayo sa salita ng Diyos, sa fellowship, sa mahal na banal na Espiritu Santo. Kaya pag nandito tayo sa pananambahan, fellowship ito. Because church is a spiritual fellowship. Amen. Tinatawag siyang spiritual fellowship dahil sabi ng Biblia, when 2 or 3 are gathered in my name, and I am in the midst of them. Amen. The Lord's presence is intimate communion with the believers. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Nandito ang spiritual fellowship, ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos yung ating nandito sa ating kalagitnaan na kumikilos, binubusog ang bawat isa sa atin sa kanyang banal na presensya. Ultimo, mga bata, abang sila'y umaawit, mga children's choir, mga minamahal, nararamdaman nila ang presensya ng Diyos. Amen. Kaya nga, church is a spiritual fellowship. Ang presensya ng Diyos ay nandito sa ating kalagitnaan. Kaya, hunger and thirst for fellowship of the Spirit. Fellowship, communion with Christ. Amen? Amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, basahin mo natin ang salita ng Diyos. Philippians chapter 3, verse 8 up to 10. Kindly. From the book of Philippians chapter 3 verses 8 to 10. Ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith,
that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. Amen. Filipos, Kabanatang 3, ang talay 8 hanggang 10. Oo nga, at lahat ng mga bagay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya itinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang matamuhin ko si Kristo. At ako'y masusumpungan sa Kanya na walang katuwiran ang aking sarili sa mga katuwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng panampalataya kay Kristo, ang katuwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng panampalataya. Talatang 10, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakisama ng Kanyang mga kahirapan na ako'y matutulad sa Kanyang pagkamatay. Amen. Palapakan natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Sa verse 8, napakaganda ng sinabi ng banal na kasulatan. I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. Ever say amen? For whom I suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Ever say amen? Inisip niya lahat ng bagay. Sa Tagalog sabi niya, lahat ng bagay na ito inisip kong sukal. Ever say amen? Inari kong kalugihan ang lahat ng bagay dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo. Ever say amen? Amen. Alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang lahat ng kalugihan, ang lahat ng bagay. At inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Si Kristo ang pinaka-importante sa buhay ni Apostol Pablo. Nagbigay siya ng halimbawa. Ang kanyang salita, mga minamahal, para sa atin ngayon, ito ang sabi ng Biblia. Inari niyang kalugihan ng lahat ng bagay. Merong mga Kristiyano, may mga naglilingkod sa Diyos, di baling mga minamahal, wala silang pera. Mahirap bitawan ng pera. Ever say amen? Pero binitawan ng pera dahil lamang sa paglilingkod sa Diyos. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. So mga minamahal, si Apostol Pablo, sabi niya, inari kong kalugihan ng lahat ng bagay. Tamuhin ko lamang si Kristo. Oh, that I may win Christ, sabi niya. Sa tinatawag na gain through loss. Amen. Ever say amen? He leave everything, mga minamahal, to win Christ. Ever say amen? So mga minamahal, he gave up everything to win the most excellency, the Lord, our dearest Jesus Christ. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ever say amen? So we need to feel hunger for the righteousness and hunger for the Word of God for righteousness. Sabi nga ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin ninyo ang gingarihan sa Diyos at ang kanyang katwiran. Lahat ng bagay idagdag sa inyo. Lahat ng bagay pala, mga minamahal, pag unahin mo ang kalooban ng Diyos, mark my word. Nasa trials ka ngayon, baka sabi mo, napaka-imposible naman nata na sinasabi ng Biblia. Hindi imposible. Ever say amen? Pag unahin mo ang mahal na Panginoon, totoo ang sabi ng Biblia, idagdag ang lahat ng bagay. Ever say amen? Mga minamahal, sabi mo na ba nila kasulatan, kingdom power. Ano po ibig sabihin ng kingdom power? Karya ng Diyos. What is the kingdom of God? The kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy of the Holy Ghost. Ang karya ng Diyos ay hindi pagkain at inumin, kundi ang karya ng Diyos ay sa katwiran, righteousness, peace, kapayapaan, joy, kagalakan of the Holy Ghost sa banal na Espiritu Santo. Yun ang karya ng Diyos. Ever say amen? Kung unahin mo ang karya ng Diyos, magpapalain ka ng mahal na Panginoon. Dito mayroong tinatawag na warning. Kaya nga po, tinapik natin to. Ang Kristiyano, mga minamahal, the Christian hunger for the things of God is destroyed, mga minamahal, by worldly anxiety, deceitfulness of wealth, mga minamahal. From the book of the same chapter, no? O chapter 13, verse 22. Matthew chapter 13, verse 22, pakibasa. From the book of Matthew, chapter 13, verse 22.
He also that received seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful. Amen. Matthew, Kabanatang 13, ang talata 22. At ang nasik sa mga dawagan ay ang dumirinig ng salita, ngunit ang pagsumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita ay magiging walang bunga. Amen. Every shout, praise the Lord. Merong warning. He also that received seed, sabi pong Biblia, yung mga tumanggap ng binhi, mga minamahal, ay dito sa tinatawag na terms o dawagan. Sa Tagalog, mga minamahal, ang sabi po ng Biblia, na at ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita. Ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng kayamanan ay isang umiinis sa salita. At yaoy nagiging walang bunga. Ang maalis yung ating spiritual, mga minamahal, hungering for tears and righteousness, sabi po ng Biblia, is destroyed by worldly anxiety. Pagkatapos, yung deceitfulness of wealth, daya ng kayamanan. So ito ang umiinis sa salita ng Diyos para hindi ka mamunga, hindi ka maging perfecto sa harap ng Diyos. So sabi po ba ng banal na kasulatan, mga minamahal, when the hunger of thirst, mga minamahal, when the hunger of the believers, mga minamahal, for God and His righteousness is destroyed, mga minamahal, they will die spiritually. Pag wala na ito sa buhay mo, mamamatay ang iyong spiritual. Ever say amen? Pag wala ka na, hindi ka nasabik sa presensya, hindi ka nasabik sa presensya ng Diyos, hindi ka na uhaw sa presensya ng Diyos, hindi ka nagugutom sa salitaan ng Diyos, mga minamahal, wala ka ng gana. So sabi ng Biblia, mamamatay yung spiritual na buhay mo. Ever say amen? Kaya bantayan po natin pag wala tayong gana sa presensya ng Diyos, wala tayong gana sa pagkikinig ng salita ng Diyos, sa fellowship, sa pagdalo sa gawain, mamamatay ang spiritual mo. Ever say amen? Ever say amen? Kaya sabi po ng banal na kasulatan, for this reason, mga minamahal, it is essential that we be sensitive to the Holy Spirit. Mga minamahal. Kaya nga, napakalaga na maging sensitive tayo. Bakit madaling mawala ang Holy Spirit? Meron tinatawag na the Holy Spirit, tinatawag na sin against the Holy Spirit. Yung tinatawag na grieve the Holy Spirit, quench not the Holy Spirit, amen, despise not the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu Santo yung nagpapainit sa atin. Pero ang banal na Espiritu Santo, madaling magtampo, ever say amen. Kapag ikay nasa kasalanan, hindi ka sasamahan ng presensya ng Diyos. Wala nang mahal na Panginoon sa iyo, hindi ka sa papapatnubayan. Dahil ayaw ng Holy Spirit ng kasalanan. Pero habang ikay gumagawa sa kalooban ng Diyos na mananaan sa iyo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord! So mga minamahal, ang kalaban natin, yung limbong sa bahandi, yung tinatawag na pleasures of sin, yun ang kalaban natin para mamatay yung spiritual mo. Sa bantayan po natin, mga kapatid, na hindi tayo madaya ng kaaway. Ever say amen? Manatili tayong uhaw sa presensya ng Diyos. Pagkagising natin sa umaga, pag nasahin natin na tayo po'y makapagkomunikasyon sa mahal na Panginoon. Ever say amen? Merong mga patutuo, mga kapatiran, nandun ako sa Middle East, sa dako ng Qatar. Yung kapatiran doon, maglalakad ng 2 oras sa disyerto. Humid pa, yung temperature, 40 degrees. Plus humid, abot ng 60 degrees. Grabe kainit. Yung tubig, mga minamahal, hindi mo may ligo dahil sa sobrang init. Ganon kainit, mga kapatid. Subalit, mga maglalakad sila ng 2 hours. Papunta, disyerto man, yung kanilang accommodation, nasa desert. So pupunta siya sa highway, maglalakad siya ng 2 hours. Mga minamahal, ang daming nagkukulap sa daan. Mga minamahal, habang siya naglalakad, nandito yung kanyang sombrero, nandun yung kanyang headset, nagpupuri siya sa mahal na Panginoon. Hanggang makarating siya sa highway. Pagdating sa highway, another 3 hours sa bus. Papunta sa gawain dito sa Doha, Qatar, sa ang ating gawain.
Nasa disyerto siya. Pagdating sa gawain, nauna pa siya. Amen. Pagtaas pa lang ng kanyang kamay, mga minamahal, sasalubungin siya ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Grabe ang kanyang iyak, grabe ang kanyang kapuspusan sa banal na presensya ng Diyos. Hindi pa nagsimula ang gawain, subalit busog na siya sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Binusog na siya ng mahal na Panginoon dahil sabi ng Biblia, hanapin niyo ako. Amen. Kayo na nauuhaw at kayo bubusugin ko, sabi ng mahal na Panginoon. Amen. Tayo mabubusog sa presensya ng Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, na to those who hunger, to those who are thirsty, come! Amen. Lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon, at kayo bubusugin ko ng kanyang banal na presensya. Kaya hindi pa nagsimula ang gawain. Pero grabe na ang kanyang presensyang natanggap sa mahal na Panginoon. Amen. Daman-daman niya ang presensya ng Diyos hanggang siya uuwi. Ganun na naman ang kanyang biyahe. Another 3 hours, 2 hours na namang maglalakad sa disyerto. Pero busog na siya sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Ito ang pinaka-importante sa atin, Amen. Maging uhaw tayo lagi sa presensya ng Diyos. Sa atin pinagpala na tayo ng mahal na Panginoon. Meron tayong masakyan papunta rito. Binigyan ka ng sasakyan ng mahal na Panginoon. Binigyan ka ng trabaho para meron kang pamasahe. Amen. Amen. Yung ating mga kapatiran naglalakad ng 3 oras para makarating sa gawain. Naglalakad yun. Walang pamasahe yun. Mga minamahal. Pero sinisikap nilang maglakad ng 3 oras. Sinasabi ko ito. Bakit? Mapalad ang mga taong nauuhaw sa katwiran at sa salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos, sapagkat sila'y bubusugin ng ating mahal na Panginoon. Kailangan hindi mamatay yung ating hunger and thirst for righteousness. Yung iba, galing pa ng doon sa bundok. Walang pamasahe, makimagatang lang dito sa ating bus. Pero sinisikap silang dumalo. Mapalad po kayo, mga kapatid. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tinitimbang ng Diyos yung ating pag-ibig sa Kanya. Amen. Tinitimbang ng Diyos yung ating damdamin sa Kanya. Tinitingnan ng mahal na Panginoon yung kalagayan mo ngayon. Ikaw ba'y mainit pa rin umibig sa Diyos? Sa kabila ng ganitong kalagayan mo, subalit nandyan pa rin ang iyong kauhawan sa banal na presensya ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa fellowship, sa banal na Espiritu Santo. Gusto mong may paabot sa Diyos, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen. Ito ang sikreto, mga minamahal, na sinasabi ng Biblia, hunger and thirst for righteousness' sake. Sabi ni David, kagaya ng usa na umingal, ganon siya naghahanap ng tubig. Kagaya ng bata na hiniwalay sa daddy sa kanyang nanay, ganon siya, mga hinahanap niya ang Panginoon. Ito ang magiging desire ng bawat puso, ng bawat isa atin. Hanapin natin ang Panginoon, sabi ng Biblia. Hanapin mo ang Diyos sapagkat siya'y masusumpungan. Kung hanapin mo siya ng buong puso, buong kalakas, buong kaluluwa, kung ikaw'y nauuhaw ngayon sa presensya ng Diyos, sabihin mo sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, busugin mo ako ng iyong banal na presensya. Ang Diyos ay hindi maramot, ever say amen. Kapag umahanap ka, humingi ka sa Allah, mahal na Panginoon, ibibigay sa iyo ng Diyos. Kung humingi ka ng tinapay, hindi ka bibigyan ng bato ng ating mahal na Panginoon. Ever say praise the Lord. Kung humingi ka ng banal na Espiritu Santo, hindi pagkait ng Diyos, sapagkat sabi niya, ibibigyan ko kayo ng mga aliw, ang banal na Espiritu Santo, upang kayo'y tumibay, tumatag sa inyong pananampalataya. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Nagdepende yon sa ating kauhawan. Nagdepende yon sa ating pananabik sa banal na presensya ng Diyos. Kung isang araw, 2 araw, 3 araw, hindi nyo naman presensya ng Diyos. Pag nandito tayo sa banal na pananambahan, alam ko merong fellowship dito. Ang una, ang ating mabait na Diyos, ang ating nasa ating kalagitnaan, ang banal na presensya. Gusto ng mahal na Panginoon, pusugin tayo sa kanyang banal na presensya. Kung hanapin nyo na masikap ang Panginoon, nagbiyahe kayo ng ilang oras, patungo dito sa gawain, mga minamahal. Wala pa kayong panihapon, nandito na kayo para sumamba sa mahal na Panginoon. Inuna ninyo ang inyong kawawan sa banal na gawain sa presensya ng Diyos. Bubusugin kayo sa banal na Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating mabait na Diyos.
So, sa oras na ito, tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Ating ipaabot sa Diyos ang ating pasalamat. Sabihin niyo, mahal na Panginoon, nauho ako sa iyong banal na presensya. Ipadawa mo sa akin yung Santong Espiritu, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabagat ito ang aking kalakasan. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ating awitin ang mahal na Panginoon. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang Yes, Lord. aking kalakasan, hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan, di makita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka. Lagi kong kasama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan, di ba kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka. Lagi kong kasama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan, kay buti mo nakila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awitan, Sing in your presence, we hunger for your presence. Hallelujah! Hallelujah! ika'y masalamatan, kay buti mo nakikila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan, kay buti mo nakila ka. Hallelujah! We hunger for your presence, O God! We hunger for thy presence, O Lord! Yes, Lord! Hallelujah! Ang puso ko, Ikaw ay ang lumikha ng bagong awitan, sa'yo hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan, kay buti mo nakila ka sa buhay ko, Ama. Ikaw Hallelujah! 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 ay sambahin, hallelujah, at lumikha ng bagong awit, at sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan, kay buti mo nakila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin, at
lumikha ng bagong awit na sa'yo ay sabitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo nagkikila ka sa buhay ko, Ama. Kay buti mo nagkila ka sa buhay ko, Ama. Kay buti mo nagkila ka sa buhay ko, Ama. Mahal na Panginoon, mga minamahal, habang nasa ating kalagitnaan ang banal na presensya ng ating mabait na Diyos, mga minamahal, sabihin natin, mahal na Panginoon, nauuwa ako sa iyong banal na presensya. Kailangan ka na, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We not diminish you, Lord. Hallelujah. 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 Praise you. We hunger for your presence, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, maminamahal, nais na malapay na busugin tayo sa kanyang banal na presensya. Praise the Lord. Hallelujah. How great thou art. Hallelujah. Purihin ka, mapagpalang Diyos. Hallelujah. Tayo po maminamahal ay dako sa ating mga pangangailangan sa ating mabait na Diyos. Lahat po tayong magdumulog sa ating mahal na Panginoon. Manalangin ang bawat isa sa ating mga kahilingan. Ipakilala sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa mahal na Panginoon. Let us pray po. Hallelujah. Dakilan namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin na aming ginagalang minamahal na Pastor Valdestad Almeida. Narito kami, O God. Nagpapasalamat, O Diyos, sa mga salita na natigit sa banal na presensya. Mahal na Panginoon, mahapag ka sa amin. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang. Saan mo kami nasumpungan sa aming mga kainaan, ang mga nagawa namin di kayaya. Ugasan mo ang aming mga puso sa oras na ito. Mahal na Panginoon, nabutin mo ang pangailangan ng bawat kapatiran. Aming ginagalang ng mga pastor, mabang buhay, malusog, malakas na pangatawan sa ng kanyang beloved children. Lahat ng mga kamanggagawa sa buong daigdig, mga kapatiran. Ingatan mo silang lahat, pagpalain mo kaming lahat. Batid mo ang pangailangan ng bawat problema meron ng bawat isa, magkaramdaman man, nasa panilapaypay, pandalamig, giribay mo sila, mga kainaan, tanggalin mo mga kainaan, O Diyos, dagdagan mo ang aming pananabik sa iyong banal na presensya, dagdagan mo ang aming takot na magkasala, dagdagan mo ang aming pananampalataya, pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Ipatong pong kamay sa inyong ulo, mga minamahal, at i-cast out ang mga karamdaman. Hallelujah. Dakilang Ama Diyos sa makapangyarihan sa oras na ito, aming sinasaway ang lahat ng uri ng mga karamdaman, mga problema, mga gawa ng kaaway, panlalapaypay, mga panlalamig sa mga anak ng Diyos. Lumayas ka sa oras na ito. In the mighty name of Jesus, iba in the power of darkness, infirmity, sickness, doubts, and unbelief, lukewarmness, hallelujah, carnal, evil thought, anger, hatred, cast out in the name of Jesus. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, at bilang papuring pasalamat sa mabait na Diyos, let us all stand and jump and shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless po mga kapatid.